Ayan guys, isa ito sa ginawa natin na pamamaraan para makapagpasibol tayo ng Sunirasya alba. Una, binalot natin siya sa damit na lagi nating binabasa umaga, tanghali, hapon. Then ayan, nakita po natin sumibol. Sa totoo lang po, napakatagal din bago siya sumibol. Mga 3 weeks bago siya sumibol. So ang tubig po na lagi nating ibinabasa dito sa kasalukuyan ay tubig dagat. Ayan, and then tinatakpan lang po natin yan ng ganyan. And then every morning at saka afternoon dapat binabasa. Ganyan po siya, hindi siya ganun talaga katuyo naman. Basta hindi naman siya pinipiga. Ang mahalaga lang basang-basa po yan siya. And then yung tumutulo pa rin para hindi lumalabas na siya ay nabababad. So ganyan po. Mamaya po ipakikita natin kung paano yung gagawin natin. Ilalagay po ulit natin sila sa tray katulad nito. Yung sa tray, no, ito po yung crates, no. Yung crates po ay nilagyan natin ng sako ng semento. Ayan. Ito po ang purpose is una para hindi siya masyadong nilulusutan ng tubig, no. Medyo naman po, basta hindi lang unlike nung ibang pwede nating ilagay sa ilalim or plastic, no. Hindi natin sinubukan yung plastic. Yung yung ganitong sako lang para kahit paano nakakalabas pa po yung tubig na idinidilig natin or tubig na na-absorb po ng putik. Yan, lalagyan po natin yan mamaya ng putik. Katulad ng mga ginawa natin dito sa mga nauna. Yan. And then, pag nilagay na natin yung mga seedling, tatabunan natin siya nito. Ganitong mga nabubulok na seagrass, leaf, mga dahon din po ng mangrove. Ayan. Yan na po, pinakamaganda po is the best talaga is yung ganitong natutuyo na, yung tuyo na talaga. So yan po. So malaking tulong po siya sa ganitong panahon, May, hindi po kami napupwersang diligan pa sila, especially kung may ulan, no, kasi malamig na po yung panahon, and then may konti mang init pero hindi na ganun katindi. Unlike yung March, April, sobra po talaga ang init. Kailangan mo po talaga silang diligan. Ito isa sa mga ginawa din po natin. Ito is direct. Hindi siya masyadong maraming putik. Ayan. Pero mapapansin nyo po, ito ay March pa. No? May butas din yung balde. Pero kukonti lang. Ayan. Ilan lamang. So, ayan. Isa sa mga observation pa rin natin yan. Matagal siyang tumubo. Pero ang mahalaga ay may sign na meron ng tumubo. Ayan. 'Di ba po? So ang ganda. Ang ganda, very very positive po talaga. No? So yan, iniingatan natin na huwag naman sobrang expose kasi matutuyo po yung kanilang mga ugat. So ganyan po. Nung una po kasi hindi ako naging maingat, no, sa paggawa ng ganitong sistema. Kaya anong nangyari, malimit siya nagpi-failure, no. Pero this is the second year, no. Last year po kasi ako nag-start, no, na i-practice na ito. So hanggang sa ngayon nagpa-practice pa rin tayo, nasa trial and error pa rin tayo. Pero ang mahalaga po talaga, hindi tayo tumitigil sa pag-o-observe, sa paggawa ng ganitong sa pagdiskubre kung paano po tayo makakapagpatubo. So yan. Yan po, kung mapapansin nyo, gumawa kami ng ganitong tungtungan yan. Para po, nandyan talaga sila sa taas, hindi sila laging naaabot ng tubig. And then, meron po yung net, no, net na kung saan hindi siya dapat mapasukan ng squirrel. Kasi, Diyos ko, ang sarap-sarap po talaga ng pagkain ng squirrel ng ating bakaw. Bakaw na pagatpat. So, yan po yung ilalagay natin sa ibabaw na mga seedling natin kapag nailagay na natin sila sa putik. So ayan, yung mga bulok lang ang ating ilalagay. Ayan na sila Nanay Niling, binibidyo kita. Ayan.
So yan yung klase ng putik na ating gagamitin. Lalagay natin to isa-isa dito. So, kuha ka doon na nainiling ng isa pang ganito po, isang shovel to. Ganyan? Opo, para matulungan mo ako dito. Yan, ganyan siya. Yung ganitong klase ng putik, uobserbahan pa po natin ulit yan. Kung talagang makaka-absorb ng ating mga pananim. Yan. Kaya yan yung mahalaga doon sa ginawa nating sinapin natin sa ako ng semento. Kasi makaka-absorb yung tubig, makakalabas. Tutulo sa pababa yung tubig, hindi mai-stack sa ating pananim para maging cause ng pagkabulok. Yan. Sige na nila. Medyo kapalan natin na nainiling konti, dagdagan pa po natin. Yan. Ano dyan? Flat. Sige, may halo na po itong buhangin. Ayan, naramdam naman sa shovel na tumutunog-tunog, kaya may buhangin talaga. Hindi maiiwas ang buhangin. Maganda rin may buhangin. Ayan. Sige lang, patagin natin. Okay na naniling. Stop na po muna. Opo, stop na muna. Pakikuha na lang po yun doon sa ating pananim. Yung nasa plangganang puti. Yan. Yan. See? May mga tubo. Yan. Ihuhulog lang po natin konti-konti. Yan. Sige na nainiling. Pwede ka po magtulong. Yan. Ilalagay na natin ito lahat. Actually, hindi naman po yan siya lahat mabubuhay. Meron talagang may mga seedling talaga na nahahalot dyan na hindi naman talaga tutubo. So, okay lang na ganyan sila karami. Ito yung mahahaba ng ano. Okay na po na nainiling. So, ang gagawin natin ngayon, dyan lang po itabon mo ulit na nainiling. Tabunan mo po ulit. Hindi, daganan mo po ulit ng damit. Yan. Gagawa pa tayo ng isa pa. Yan. Yan. Isa yan sa paraan para yung ugat ay mabaon sa putik. Yan. So, tapos lalagyan natin na nainiling ng ito na. Yan. Itong ilalagay natin sa ibabaw. Ito po ay hindi na palaging didiligan. Kasi malambot na malambot yung pagkakaano ng putik.
Pag umulan, pwede nang hindi siya diligan. Kapag wala namang ulan, kailangan 2 times diligan. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yan. Alisin natin yung hindi masyadong bulok pa. Ang ilagay ay yung talagang as in mabubulok na. Para makapag-cause at magbibigay siya kaagad ng moisture sa ating pananim. Yan. Ganda na. Okay. So, yan na po muna. Yan. Yan po. Hanggang dyan na po muna. Atin na po itong ilalagay ulit dun sa isa pang stand para sa mga pagatpat. Sige po, yun lang po muna.